Mainit ang araw noong araw na iyon sa Maynila at kahit malapit na ang tagulan, nanunuot pa rin sa balat ang init ng simoy ng hangin. Sa isang lumang apartment building sa may Cubao, sa ikalawang palapag ng gusaling may kupas ng pintura, tahimik na nakaupo sa isang sulok, si Mang Ernesto Ramos. Isang lalaking nasa edad 60, payat, mahaba ang buhok at sunog sa araw ang balat. Ang kanyang mga mata ay maputla, wala ng kislap, halata sa galaw ng kanyang kamay at sa palaging paghawak sa luma niyang puting baston na siya ay bulag. Isang tasa ng kape ang nakapatong sa mesa, malamig na. Sa tabi nito ay isang lumang briefcase na tila luma na rin sa tagal ng panahon. May mga gasgas at kupi, ngunit maingat na pinupunasan ni Mang Ernesto gamit ang malambot na bimpo. Tahimik ang paligid, maliban sa munting tunog ng AM radio sa background. Isang balita tungkol sa traffic sa EDSA. Ang kwarto ni Mang Ernesto ay payak. May lumang bentilador, isang folding bed, ilang libro ng lingwistika at mga papel na puno ng sulat kamay na tila hindi pa tapos. Mula sa itaas ng mesa, kinuha niya ang maliit na transcriber recorder na gamit niya kapag gusto niyang magsulat sa isip. Ika-23 araw ng Mayo, taong 2025, wika niya sa recorder, marahang nagsasalita. Ako si Ernesto Ramos, dating propesor ng wika at kultura sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, isang matandang bulag na lamang na inaalala ang mga panahong ako'y itinuturing na mahalaga. Umubo siya sandali, parang may sinisikmura na hinahanap ang hangin. Hindi ko hinanap ito, dagdag niya. Ngunit tila ganito talaga ang takbo ng buhay. Sa huli, naiwan ka, hindi dahil walang may pakialam, kundi dahil natutong maging abala ang mundo. 3 taon na ang lumipas mula nang tuluyang mawala ng paningin si Mang Ernesto. Nagsimula ito sa malabong paningin sa kaliwang mata, hanggang sa kumalat ang sakit sa kabila. Ayon sa doktor, ito'y komplikasyon ng diabetes. Ang mahirap, wala na siyang kakayahang magpagamot pa. Wala na rin kasing sapat na kita. Bago siya naging bulag, si Mang Ernesto ay isa sa pinakakilalang propesor sa larangan ng linguistics. Isa siya sa mga naging consultant ng UNESCO sa mga proyektong pangwika sa Southeast Asia. At ilang beses na siyang naimbitahang mag-lecture abroad. Ngunit hindi niya inuna ang salapi. Sa halip, pinili niya ang pagtuturo sa mga kabataang Pilipino. Umaasang mas marami pa siyang matutulungang bumuo ng pangarap gamit ang wika bilang sandata. May asawa siya, si Clarita. Tahimik, may bait, at labis na mapagmahal. Ngunit isang gabi ng bagyo, habang pauwi si Clarita mula sa palengke, nabundol ito ng isang truck. Agad itong pumanaw. At simula noon, nagsimula na ring tumahimik ang mundo ni Mang Ernesto. Walang anak, walang kamag-anak sa Maynila. Lahat ng mga pamangkin niya'y nasa probinsya at hindi na siya kilala. Tanging ang mga alaala, lumang larawan at ang kanyang briefcase ang natira. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, dumating si Aling Nene, ang landlady ng inuupahan niyang kwarto. Mang Ernesto, naku, pasensya na ha, kailangan ko lang sana kayong paalalahanan na ngayong katapusan na ang bayad sa renta. Oo, Aling Nene, sagot ni Mang Ernesto. Mahina ang boses pero hindi nawawala ang respeto. May natira pa ako sa huling bayad. Bukas magwi-withdraw ako. Pangako. Napatingin si Aling Nene sa lumang briefcase. Hindi pa rin ba ninyo binubuksan yang bag na yan? Lagi ko po yang nakikitang kasama ninyo kahit saan. Numiti lamang si Mang Ernesto. Sa loob niyan, may mga bagay na mas mahalaga pa sa salapi. Hindi para sa mundo, pero para sa sarili. Tahimik si Aling Nene, hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may lalim ang bawat salita ng matanda. Kinagabihan, habang kinakapkap ni Mang Ernesto ang luma niyang radyo, isang tinig ang sumambit sa telepono. Isa sa ilang kaibigan na nanatili sa kanya, si Flor, isang dating estudyante na ngayon nagtatrabaho bilang librarian. Sir, may event sana sa UP, alumni homecoming, hinahanap kanila.
Salamat Flor, sagot ni Ernesto. Pero hindi ko na kayang humarap sa maraming tao. Hindi na ako tulad ng dati. Pero sir, hindi na ako bahagi ng mundong iyon. Wala na akong liwanag. Lumipas ang mga linggo. Palaging iisang tanong ang laman ng isipan ni Ernesto. Hanggang kailan ako maghihintay sa dilim? Isang umaga, naubos na ang bigas sa kanyang kusina. Wala na ring belata. Ang natitira na lamang ay ilang barya sa lata. Nagdesisyon siyang lumabas. Mahina na rin ang katawan niya, pero kaya pa naman. Naglakad siya gamit ang baston, itbit ang briefcase. Ayon sa pakiramdam, lumiko siya sa kaliwa, diretso sa isang kanto, tapos ay isang tawid. Ang lakad niyang dati tiwala, ngayon ay may kaba. Ang destinasyon niya, isang kafe sa kanto ng Annapolis. Hindi mamahalin, pero hindi rin karinderya. Narinig niyang dito raw may sandwich na mura. Yun ang balak niyang bilhin, kahit isa lang. Baka sapat na to, bulong niya sa sarili. Isang sandwich, mainit, malasa, pangsalulang sa gutom. Wala siyang ideya na sa sandaling iyon ng kanyang buhay, habang papalapit siya sa pintuan ng kafe, habang bitbit niya ang kanyang pagkatao sa loob ng lumang briefcase, ay isang kaganapang magpapabago, hindi lang sa kanya, kundi sa buong paligid na matagal na siyang nilimot. At sa harap ng katahimikan ng kanyang mundo, isang malupit na liwanag ng kahihiyan ang naghihintay. Ang kafe na tinungo ni Mang Ernesto ay kilala sa pangalan nitong Cafe Daylight. Sa umaga'y tila ordinaryong lugar lang ito para sa quick coffee fix. Pero sa bandang hapon at gabi, nagiging tambayan ito ng mga batang profesional. Mga nakaslacks, may dalang laptop, may suot na mamahaling relo at madalas ay may baso ng iced coffee o frappe sa kamay. Bukod sa magandang ambience, kilala rin ito sa pagkakaroon ng matitinik na staff pagdating sa customer profiling. Hindi ito opisyal na patakaran, pero alam ng regulars, kung mukha kang may pera, ikaw ang uunahin. Nasa harap ng counter si Bea, barista sa lugar ng mahigit 1 taon. Maganda si Bea, ngunit laging kunot noo. Sanay na siya sa mga demanding customers, pero masanay siyang bumaling lang sa mga mukhang may pangtip. Ayon sa kanya, trabaho lang to, pero madalas ay nakikita siyang pabalibag kung humawak ng tray kapag hindi kaaya-aya ang customer. Sa sulok naman, nakaupo si Margo, isang binatang nasa early 20s, maporma at may AirPods sa magkabilang tenga. Siya ang anak ng may-ari ng kafe, at bagamat intern ang tawag sa papel niya roon, wala talaga siyang ginagawa kundi ang tumambay, umupo sa VIP seat at makipaglandian sa mga customer na type niya. Katabi niya ang 2 influencer na sina Tanya at Ria, mga babaeng sanay sa kamera, naka-makeup kahit 9:00 pa lang ng umaga, at laging may hawak na phone para sa kanilang daily vlogs. Guys, ang dull today no? Wala man lang kangaibang kaganapan. Bulalas ni Tanya habang ine-edit ang IG story niya. Ay, baka may pumasok na funny customer mamaya. Sagot ni Ria, sabay tawa. Yung parang yung huling matandang lalaki na nagtangkang umupo sa reserved area. Remember? Pinaupo ni Bea sa labas. Haha, tumawa silang lahat. Tila para sa kanila, ang cafe ay entablado kung saan sila ang bida. At ang ibang customers ay mga extra lang sa eksena. Samantala, sa labas ng cafe, nakatayo si Mang Ernesto. Kinakapa ang pinto gamit ang kanyang baston. Bagamat malabo na ang pandinig niya, naririnig pa rin niya ang mga mahihinang tawa mula sa loob. Marahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Tumahimik ang ilang customer saglit. Pansin ang kakaibang presensya ng matanda. Suot niya ay lumang polo, may bahid ng dumi sa laylayan. Ang kanyang pantalong corduroy ay may tagpi sa tuhod. Ang briefcase ay maingat niyang hawak habang ang baston ay kumakabog sa sahig tuwing umuusad siya. Napatigil si Bea sa pagbubuhos ng kape. Good morning po, bati niya kunot noo. Sa labas po muna tayo umupo sir. Fully occupied po ang loob. Hindi pa man nagsasabi si Mang Ernesto ng order, agad na siyang sinabihan. Napatingin sa kanya si Marco na nasa VIP table. Nagtaas ito ng kilay. Uy Bea, bulong niya. Baka naghahanap ng libre yan. Paalisin mo na agad bago umorder ng tubig lang tapos magtatambay ng 4 na oras. Tumawa si Tanya. Baka magdrama pa yan. Gusto ko yung mga ganun. Magandang content.
Nagkatinginan si Ria at Tanya, sabay bukas ng kamera. Guys, may interesting kaming customer ngayon sa Cafe Daylight. Bulong ni Ria sa kanyang phone habang nakatutok ang lens kay Mang Ernesto mula sa malayo. Samantala, lumapit si Mang Ernesto sa counter. Mabagal ang kanyang kilos, ngunit may dignidad sa kanyang bawat hakbang. Miss, mahinahon niyang wika. May sandwich po ba kayo rito na hindi mahal? Kahit yung pang merienda lang. Medyo kulang po kasi ang baon ko. Saglit na natahimik si Bia, sabay tingin kay Marco. Tumaas ang kilay ng binata. Sabay sabing, Bia, give him breadcrumbs na lang. Hanafakan ang mga nasa paligid. Tumawa rin si Tanya ng malakas. Ay, kuya, may tinapay sa labas. Bata gusto mo? Libre ang hangin. Napayuko si Ma'am Ernesto. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang ibabaw ng briefcase niya. Gusto niyang bumalik na lang. Gusto niyang lumabas at kalimutan ang lahat. Pero naalala niya ang sinabi ng asawa niya noon bago ito pumanaw. Kung sakaling mawalan ka ng paningin, dapat makita pa rin ng mundo ang ganda ng isip mo. Kaya't marahan siyang umupo sa isang bakanting upuan na tila hindi dapat upuan. Hawak pa rin ang kanyang bag. Pinagmasdan siya ni Marco habang ngumunguso. Grabe, nakakahiya. Dapat sinusuri muna ang customers bago papasukin, no? Bulong niya kay Tanya. Baka mamaya, mamumulot na naman ang basura dito sa loob. Dagdag ni Ria. Sa kabilang dulo ng kafe, isang batang lalaking mga 8 taong gulang ang nagtulak sa kanyang ina. Ma, bakit po siya pinagtatawanan? Ngunit agad siyang pinigilan ng ina. Huwag kang makialam, anak. Tahimik si Man Ernesto. Wala siyang sinasabi. Hindi siya nagtangkang lumaban o magpaliwanag. Tahimik niyang ibinaba sa mesa ang briefcase, sabay hawak sa hawakan nito. Dahan-dahan niyang hinimas ang ibabaw ng bag na iyon. Parang inaalo ang sarili, parang hinahanap ang kumpiyansa sa kabila ng kahihiyan. Sa labas ng kafe, ang araw ay tila sumisilip mula sa mga ulap. Ngunit sa loob, punong-puno ng anino ang bawat mata, bawat bulong at bawat tawa. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Hindi nila alam kung sino siya. Hindi nila inisip na minsan sa kanyang buhay, siya ang taong hinahangaan, pinakikinggan at pinapalakpakan. Sa mga mata ng lipunan ngayon, isa na lang siyang bulag na nakatunganga sa mesa. Walang halaga, walang kwenta at walang karapatang umupo sa loob ng kafe. Ang hindi nila alam, isang simpleng galaw mula sa matanda, isang pagbukas ng kanyang bag at magbabago ang lahat. Ang katahimikan ay tila naging makapal na usok sa loob ng Cafe Daylight matapos maupo si Mang Ernesto sa sulok na mesa. Marami ang nagsusulyapan, nagpapalitan ng mga pingin na may halong pagtataka, pagkabahala at pagsuway. Sa gitna ng mainit na kapeng bumubulwak mula sa espresso machine, tila siya lang ang hindi nababagay sa tanawin. Isang bulag, payat, tila na pag-iwanan ng panahon, bit-bit ang isang bag na hindi bumababa sa kanyang pagkakakapit. Pinagmasdan siya ni Bea habang may hawak na tray ng kape. Hindi ito ang unang beses na may dumating na hindi inaasahang customer sa kanilang kafe. Ngunit kakaiba ang aura ng matanda. May kakaibang bigat sa bawat paghinga nito, sa bawat galaw ng kanyang kamay, habang inaayos ang kanyang patpat na katawan. Lumapit ulit si Man Ernesto sa counter, mabagal ang hakbang. Dinama niya ang gilid ng mesa ng cashier, saka muling nagsalita. Pasensya na, Hija, mahinahong sambit ng matanda. Kung meron po kayong murang sandwich, kahit yung itlog lang. Kangaunti lang po ang pera ko. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang po sanang may mailaman sa sikmura. Napailing si Bea, sumulyap sa manager na si Marco at saka lumapit sa cash register. Sir, ang pinaka-cheap po naming sandwich ay egg and cheese. 50 pesos po. Kinapa ni Mang Ernesto ang bulsa ng kanyang kupas na pantalon at isa-isa niyang binunot ang mga baryang pila ilang linggo na niyang pinag-ipunan. May narinig pang tumawa mula sa isang lamesa. Grabe, binubuo niya pa yata ang barya. Baka kulang pa yan. Bulong ni Tanya habang naka-on ang front camera ng kanyang phone. Nagtawanan muli ang grupo at hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Mang Ernesto. Mahina na nga ang kanyang paningin, ngunit hindi ang kanyang pandinig. Matatalas pa rin ang bawat salitang lumulusot sa puluman ng mga tao sa paligid niya.
Pasensya na anak. Muli niyang wika kay Bea habang iniaabot ang mga barya. Ito lang po talaga ang meron ako. Pwede po ba akong umupo dyan sa sulok habang kinakain yon? Fine, matabang sagot ni Bea. Pero wag niyo pong patagalin, sir. Marami pong customer ngayon. Saka siya naglakad pabalik sa upuan. Ang kanyang briefcase ay dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa. Hinaplos niya ito. Tila pinipigilan ng isang damdaming matagal nang naglalago sa kanyang dibdib. Sa likod ng kanyang katahimikan ay isang bagyong pinipigilan. Lolo, wag mo nang buksan yung bag mo dito ah. Sabay sabing may halong biro ni Marco mula sa kabilang mesa. Baka bigla kaming madamay dyan. Tumawa ulit ang mga kasama nito. O baka mamaya lalabas na lang yung mga papel na may award. Classic yan sa mga matatanda. Dagdag pa ni Tanya, sabay hawi ng buhok at tingin sa kamera. Tahimik lang si Mang Ernesto. Sa isip niya, tila bumalik siya sa panahong siya ay bagong guro pa lang. Kung paanong pinagtawanan siya ng ilang estudyante dahil sa sobrang sipag at pagkakaroon ng kakaibang panuntunan sa classroom. Ngunit hindi siya kailanman gumanti ng galit. Ginamit niya ang sakit bilang inspirasyon. Maya-maya pa ay inilapag na ni Bea ang sandwich sa harapan niya. Isang maliit na tray, may puting platito at simpleng sandwich na may manipis na palaman. Ayan po, egg and cheese, walang drinks ha, malamig niyang sambit. Maraming salamat Hija, sagot ni Mang Ernesto habang dahan-dahang hinahanap ng daliri ang gilid ng plato. Pasensya na talaga sa abala. Ngunit hindi pa rin natigil ang usapan sa kabilang lamesa. Kung ako sa kanya, edi nagbaon na lang. Halata namang wala talagang pambayad eh, ani Ria habang umumuya ng blueberry cheesecake. Baka nagpapanggap lang na bulag. May mga ganon ah, scam, sabay turo ni Marco habang nagtatawanan sila. Ang kamera ng phone ni Tanya ay nakarecord pa rin. Sa gilid ng pinto, isang batang lalaking may dalang takeout ang nakatitig kay Mang Ernesto. May lungkot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng pagyuko ng matanda. Nilapitan niya ang kanyang ina na nasa kabilang mesa. Ma, bakit po siya pinagtatawanan? Tanong nito sa mababang boses. Huwag mo siyang tignan anak, sagot ng ina sabay baling ng ulo. Ngunit hindi binawi ng bata ang kanyang tingin. May kakaibang lungkot na bumalot sa kanya. Parang may mali. Parang hindi tama. Habang kumakain si Mang Ernesto, napansin ni Bea na nahirapan itong hawakan ng sandwich. Gamit lang ang isang kamay at halatang hirap sa pag-ayos nito. Naisip niyang tulungan pero agad na binawi ang hakban. Hindi trabaho ng barista yan. Isip niya, wala sa job description. Sa bawat kagat ni Mang Ernesto, hindi lamang laman ng tinapay ang kanyang nilulunok, kundi pati ang pait ng kahihiyan, ang alat ng panghuhusga, at ang sangkap na pinakamasakit, ang kawalan ng respeto mula sa kapwa. Pero sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamay ay mahigpit ang pagkakakapit sa hawakan ng kanyang briefcase. Hindi pa siya tapos, hindi pa ito ang huli. May laman ang bag na iyon, hindi pera, hindi baril, hindi reklamo, kundi isang paalala, isang kasaysayan, isang salitang matagal nang hindi ginagamit sa modernong panahon. Dignidad. At habang tinatawanan pa siya ng mga hindi nakakakilala sa kanya, tahimik siyang ngumiti sa sarili. Marami pa rin akong kayang gawin, bulong niya sa sarili. Hindi ako kawawa, hindi ako patapon. Isa akong guro at ito ang leksyon nila ngayon. Ang araw sa labas ay tila patuloy sa pag-init, ngunit sa loob ng kafe, isang malamig na hangin ng kahihiyan ang unti-unting kumakalat. Hindi pa man nila namamalayan, ang kwento ni Mang Ernesto ay magsisimula na. Tahimik na umuubos ng kanyang sandwich si Mang Ernesto habang ramdam na ramdam ang bigat ng mga matang, hindi sumusubaybay para umunawa, kundi para humusga. Ang bawat kagat niya sa tuyong tinapay ay tila kasamang nilulunok ang pait at pangungutya mula sa paligid. Pero hindi niya ipinapakita ang sakit. Tahimik lang siya, mahinahon, parang isang pader na matagal nang sanay sa bugso ng ulan at hangin. Tuloy pa rin ang bulungan sa kabilang mesa. Si Marco, habang nagkukuyakoy sa silya, ay nakakunot noo na may bahid ng inis. Ang tagal niyang kumain, no? Akala ko ba di siya magtatagal?
Para naman tayong charitable institusyon dito, reklamo niya habang nilalaro ang spoon sa kanyang cup ng espresso. Baka naghihintay pa ng miracle yan. Tipong may darating na anak na mayaman. Tapos drama-drama. Sabay tawa ni Tanya habang nagtitiktok sa background. Or baka may bomba sa bag. Dagdag Miria, sabay sulyap sa briefcase ni Mang Ernesto. Halatang luma na pero mukhang may laman. Suspicious. Halakakan, tawanan, malalalim na buntong hininga. Pero sa kabila ng ingay ng paligid, nanatiling kalmado si Mang Ernesto. Wala siyang ibang ginawa kundi ihanda ang sarili. Matagal na niyang alam na darating ang ganitong araw. Isang araw ng pagtutuwid. Hindi para ipahiya ang mga nanakit sa kanya, kundi para gisingin sila. Para maiparamdam sa kanila ang bigat ng salitang respeto, na sa ngayon ay tila nagiging banyaga na. Dahan-dahan niyang binaba ang sandwich at uminom ng tubig. Hinimas niya ang ibabaw ng briefcase, tulad ng dati, maingat parang relikya. At doon niya unti-unting kinalas ang mga lumang lock ng bag. Isa, dalawa, sabay ng isang mahinang tunog ng metal. Click! Pila napansin ito ni Marco. Napatingin siya sa briefcase. Pati sina Tanya at Ria ay saglit na tumigil sa pagtawa. Nagkatinginan sila. Baka nga may laman yan, guys, bulong ni Tanya. Huwag kang OA, sagot ni Marco. Pero sige nga, tingnan natin ang drama niya. Habang bumubukas ang bag, tila huminto ang oras sa loob ng cafe. Wala nang ingay ng kutsara at tinidor. Wala nang tawa. Wala nang camera na naka-flash. Ang lahat ay napako sa bawat galaw ni Mang Ernesto. Ang unang nilabas ng matanda ay isang lumang folder na may markang UNESCO Project Southeast Asia 2002 to 2008. Sa loob nito ay mga appointment papers na pirmado ng kilalang mga opisyal sa ibang bansa. Nakasulat doon ang pangalan niya, Dr. Ernesto L. Ramos, Consultant at Language Policy Advisor. May stamp, may pirma, may opisyal na selyo. Sumunod niyang inilabas ay ilang award certificates. Isa mula sa Harvard University bilang guest lecturer sa Comparative Linguistics noong 1997. Isa pa mula sa University of Tokyo bilang honorary speaker noong 2003 taon. Lahat ito ay may resibo ng paglalakbay. Mga larawan na kasama ang ilang banyagang lider at delegado at isang lumang tarpaulin photo ng international conference kung saan siya ang keynote speaker. Hindi pa tapos doon. Mula sa ilalim ng bag, inilabas niya ang isang ipim na leather-bound photo album. Isa-isang ibinuka ang mga pahina. Mga larawan niya habang nagtuturo sa classroom, habang may kausap na mga estudyanteng Pilipino at banyaga, habang yakap ang isang babaeng nakaputi na ang mga matay puno ng pagmamahal. Napahinto si Tanya sa pagtawa. Si Ria ay hindi na nakaalis ang tingin sa mga larawan. Si Marco ay dahan-dahang itinaas ang kilay habang nakasandig sa upuan. Wala nang may gustong magsalita. Akala ko po kasi may pambili ako ng respeto dito. Mahinang sambit ni Mang Ernesto habang marahang isinasara ang photo album. Pero mukhang kailangan munang ipakita ng tao ang mga medalya niya para lang mapansin. Halos wala nang makapagsalita sa cafe. Maging si Bea na kanina'y walang pakialam ay nakatayo lang sa likod ng counter, natulala. Hindi ako pulube, dugtong ni Mang Ernesto. Hindi ako nagugutom sa tinapay, kundi sa respeto, sa dignidad. Umangat ang ulo ni Marco, ngunit wala siyang nasabi. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibato. Hindi rin nagawang ngumiti ni Tanya. Si Ria halos ay yumuko. Lumapit si Bea, bit-bit ang isang glass of water. Pasensya na po sir, mahina niyang wika. Nanginginig ang kamay habang inilalapag ito sa mesa. Hindi po namin alam, ngunit pinutol siya ng matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Hija. Hindi ako galit. Pero sana, sa susunod, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit mo kailangan husgahan ang isang taong wala pang ang nasasabi. Walang sumagot, wala ring nag-react. Tahimik ang lahat. Sa kabila ng hiya, isang batang lalaki ang muling tumingin sa matanda.
Siya ang parehong batang nagtanong sa ina niya kanina. Mahinang sabi ng bata. Totoo bang teacher siya dati? Hindi ko alam anak, sagot ng ina. Pero parang mas marami pa siyang alam sa buhay kaysa sa lahat ng mga tao rito. Lumipas ang ilang minuto. Marahan na isinara ni Mang Ernesto ang kanyang briefcase. Hindi niya pinunasan ang luhang bumagsak mula sa kanyang mata. Hindi dahil siya ay nasaktan, kundi dahil naramdaman niyang sa kabila ng lahat, may bahagyang liwanag pa rin na natitira sa mundo. Tumayo siya dahan-dahan. Wala siyang sinabing paalam. Hindi na rin niya kailangan. Ang kanyang briefcase ay muling binitbit at sa bawat hakbang niya palabas ng kafe, tila kasabay niyang binibitbit ang konsensya ng bawat taong nandoon. At sa pintutang nilampasan niya, walang kampana o tunog ng bell, pero ramdam ng lahat, may isang aral na pumasok sa buhay nila. Tahimik, pero malalim. Nang may sara ni Mang Ernesto ang pinto ng kafe sa likuran niya, tila may isang mahabang kabanata ng kanyang buhay ang formal na nagtapos. Ngunit sa loob, naiwan ang katahimikang hindi kayang palitan ng aircon o background music. Tahimik na tahimik. Wala nang nagtatawanan, wala nang nagkakape na parang walang pakialam. Maging ang espresso machine ay tila napagod sa pagsinghot ng singaw. Si Marco, na kanina'y mayabang pa at puno ng ngisi, ay napayuko habang pinipisil ang gilid ng mesa. Si Tanya ay hindi makatingin kanino man. Si Ria ay tahimik na ine-edit ang video sa phone, pero halatang nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hiya. Si Bea na may pinipigilan ang luha habang pinagmamasdan ang baso ng tubig na iniabot niya kanina. Nakalagay pa rin sa mesa ni Mang Ernesto, kalahating puno. Sa isang sulik ng kafe, biglang nagtanong si Tanya, halos pabulong lang. Grabe, totoo lahat yon? Yung sa Harvard, sa UNESCO? Sumagot si Marco, halos hindi naririn. May selyo, may pirma, hindi yun gawa-gawa. Tahimik ang lahat, at doon na nagsimulang gumapang ang bigat ng ginawa nila. Samantala, hindi nagtagal ay nagsimulang gumalaw sa social media ang video. Hindi ito in-upload para sa kasiyahan gaya ng inaasahan ni Tanya, kundi bilang paumanhin. Inedit niya ang clip, hindi na ito patawa, kundi isang dokumento ng isang kahindik-hindik na pagkukulang ng kabutihang asal. Sa video, malinaw na naririnig ang mga pangungutya, ang halakhak at ang mga linya ni Mang Ernesto. Hindi ako nagugutom sa tinapay, kundi sa respeto, sa dignidad. Tumama ito sa puso ng mga manonood. Sa unang oras pa lang, umabot na sa mahigit 200,000 views. Sa ikatlong oras, milyon. Nag-viral, nag-uunahan ang mga komento. Hindi ko kilala si Mang Ernesto, pero napaiyak ako sa sinabi niya. Dati siyang guro ng kaibigan ko. Isa siyang alamat. Bakit ganito na ang mundo? Bakit ang dali ng humusga? Sana may makakita nito sa mga anak nila para matuto sila ng respeto. Kung ako yan, lulubog na lang ako sa hiya. Pati mainstream media napansin ang video. Isinama ito sa panggabing balita bilang breaking feature. Isang mamamahayag mula sa kilalang network ang naghanap sa matanda pero wala na siyang bakas sa kafe. Sa gabing iyon, si Mang Ernesto ay muling naglakad pa uwi. Tahimik ang gabi, malamig ang simoy ng hangin at bihira na ang mga sasakyan sa lansangan. Bitbit pa rin niya ang kanyang briefcase. Dahan-dahan ang bawat hakbang. Ngunit ngayon ay mas magaan na ang pakiramdam. Hindi dahil nakabawi siya, hindi dahil may napahiyat, kundi dahil, sa wakas, may nakarinig. Sa kanyang maliit na kwarto sa apartment, inilapag niya ang bag sa tabi ng luma niyang mesa. Inabot ang transistor radio at binuksan ito. Napalingon siya nang marinig ang boses ng isang anchor sa radyo. Isang matandang bulag ang naging viral matapos ipakita ang kanyang nakaraan bilang kilalang guro at international consultant. Ang nasabing insidente ay naganap sa isang cafe sa Quezon City. Napahinga ng malalim si Mang Ernesto. Hindi ko ginusto to, bulong niya sa sarili. Hindi niya kailangan ng simpatiya. Hindi niya gustong maging bayani. Ang gusto niya lang noon ay isang sandwich, isang maliit na sulyap ng paggalang.
isang normal na pakikitungo. Ngunit ngayon, tila hindi na niya ito makakamtan ng tahimik. Kinabukasan, maaga pa lamang ay may mga taong kumakatok na sa apartment ni Mang Ernesto. Isa na rito si Bea. Bitbit niya ang isang maliit na bag na may lamang pagkain, pandesal, itlog, kape. Sir Ernesto, mahina yang tawag. Ako po si Bea, yung barista ka. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit hindi rin siya pinagsarhan. Pasensya na po talaga. Dagdag pa ni Bea habang nakatayo sa labas, may luha na sa mata. Hindi ko po kayo nakilala, pero kahit wala yon, hindi po namin dapat kayo pinagtawanan. Hindi po kayo karapat-dapat tratuhin ng ganon. Tahimik ang matanda sa loob, pero makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Nakatayo si Mang Ernesto, bit-bit ang kanyang baston. Salamat hiha, aniya, may kababaang loob. Hindi ko kailangan ng pagkain, pero salamat sa pagbalik mo para pakinggan. Nagsimula nang bumuhos ang suporta sa matanda. Isang dating estudyante ni Mang Ernesto ang lumapit sa media at kinumpirmang isa siya sa pinakamagaling na guro sa unibersidad. Kung hindi dahil sa kanya, wika ni Julian, ngayoy editor-in-chief ng isang tanyag na pahayagan. Hindi ko mararaping ang posisyon ko ngayon. Si Sir Ernesto ang nagturo sa akin kung paanong ang salita ay may kapangyarihan, kapangyarihang humubog o sumira. Sa mga susunod na araw, may ilang pamilya ang nagpadala ng tulong sa kanyang apartment. May nagbigay ng groceries, may nagbigay ng bagong walking stick, may nag-alok ng libreng check-up. Ngunit nanatiling simple si Mang Ernesto. Tinanggap niya ang lahat, ngunit hindi niya kinalimutan ang dahilan ng insidente. Hindi ako tatanggap ng kabayanihan, wika niya sa isang panayam na pilit niyang tinanggihan. Ang kailangan ng bansa natin ay pagbabalik sa ugat ng asal, ang paggalang sa hindi natin kilala. Sa kafe, muling nagkita-kita sina Marco, Bea, Tanya at Ria. Hindi na tulad ng dati ang usapan. Wala nang halathakan, wala nang panlalait. Alam nyo, wika ni Marco, habang nakatanaw sa bintana, hindi ko akalaing yung matandang yon, mas malawak pa ang mundo kaysa sa ating lahat dito. Tumango si Tanya, mas may laman pa ang kwento niya kaysa sa lahat ng vlog ko. Mas totoo siya, sagot ni Ria, kaysa sa buong persona nating pinupost online. Hindi na sila ang dating sila. Ang gabi ng katahimikan ay naging gabi ng pagkamulat. At sa gitna ng mga ilaw ng kafe, may isang bakanting mesa. Ang mesang minsang inupuan ng matandang bulag na ngayon ay tinatawag ng mga tao, hindi bilang pulubi, kundi bilang Ginoo. Sa mundo ng social media, isang simpleng video lang ang kailangan para magbago ang pananaw ng libo-libong tao. At para kay Mang Ernesto, hindi niya inaasahang magiging kasangkapan ang isang cellphone na ginamit para pagtawanan siya, upang marinig ang boses ng kanyang katahimikan. Makalipas lang ang isang araw mula nang ma-upload ang video ni Tanya, umabot na ito sa mahigit 3 milyong views. Kumalat ito sa Twitter, Facebook, TikTok, pati sa YouTube. Pero hindi tulad ng inaasahan ng mga nag-upload. Hindi ito naging viral dahil nakakatawa. Sa halip, naging viral ito dahil sa hiya, sa galit, sa lungkot. Isa sa mga unang nagkomento ay si Professor Amelia Lacson, dating dekana ng Faculty of Arts and Letters sa isang kilalang universidad. I know this man. I know his work. I know his heart. He was my colleague for over 15 years. He mentored scholars, led major language projects, and represented our country with utmost dignity. Marami ang sumunod, mga dating estudyante, kapwa-guro, mga naging kasamahan niya sa gobyerno, at maging ilang banyagang opisyal. Sa mga komento, iisa ang ono, hindi siya dapat tratuhin ng ganon. May isang post na pumukaw sa damdamin ng marami. Galing ito kay Carlo de Guzman, isa sa mga naging scholars ni Mang Ernesto sa ilalim ng kanyang sariling thesis mentorship program. Sir Ernesto Ramos believed in me when no one else would. I was a tricycle driver, barely speaking fluent English. But he told me, language is not just for the elite, it's for the soul. I now teach English in New Zealand. Because of him. Dahil sa dami ng mga komento,
Napansin ng media, sa primetime news ng isang malaking network, inilabas ang ulat tungkol sa matandang bulad na hinusgahan sa kafe. Pinalabas ang bahagi ng video kung saan malinaw na makikita ang pagbukas ni Mang Ernesto ng kanyang briefcase at ang mga dokumentong laman nito. Ipinakita rin ang reaksyon ng mga tao sa paligid, ang pagtawa, ang pag-record ng video, ang pangungutya. Isa itong sampal sa mukha ng lipunan. Sa Cafe Daylight, nagbago ang ihip ng hangin. Pumasok ang isang matandang lalaki na mukhang pastor at tahimik na umupo sa mesa kung saan umupo noon si Mang Ernesto. Hindi siya umorder, binuksan lang niya ang cellphone at pinanood ang video ng matanda. Tila nagdarasal habang nakapikit, hawak ang kanyang sombrero sa dibdib. Ang dating masiglang boses ng kafe ay tila napalitan ng mabibigat na buntong hininga. Hindi na uso ngayon ang maingay na halakhakan. Lahat ay tila binabalikan ang kanilang naging papel sa kahihiyang iyon. Hindi na makatingin ng diretsyo si Bea sa mga customer. Lagi na siyang nakayuko, palaging mabilis kumilos. Palaging pinipilit maging maayos sa pakikitungo. Ang dati ng sigaw ng, "Next please!" ay naging mahinhing, "Good morning po, ano pong maitutulong ko?" Si Marco ay hindi na rin bumalik sa cafe. Ayon sa isang staff, pinatigil siya ng kanyang ama sa internship. Galit daw ito ng husto matapos mapanood ang video. Anong klaseng edukasyon ang ibinibigay natin kung ganyan ang asal ng anak mo sa nakatatanda? Tanong ng matandang may-ari ng cafe sa harap ng mga empleyado. Tumango lang ang manager. Nagpapaabot po siya ng public apology. Gusto niyang humarap sa matanda pero hindi po niya alam kung saan ito mahahanap. Habang patuloy na lumalaganap ang video, may isang email ang dumating sa account na nakatag kay Tanya sa TikTok. Galing to sa isang TV show na kilala sa pag-feature ng mga hindi pangkaraniwang kwento ng kabayanihan at kababaang loob. Gusto nilang mahanap si Mang Ernesto. Hindi para isaboy sa kanyang spotlight, kundi para maiparating sa madla na may ganitong klaseng mga Pilipino na nararapat igalang at pakinggan. Nagdalawang isip si Tanya. Gusto niyang itama ang pagkakamali, pero alam niyang hindi niya basta-basta ito mababawi. Sa isang group chat nila ni Ria at Bea, nagtanong siya, "Sa tingin niyo, pupwede pa ba akong humarap sa kanya?" Saglit bago sumagot si Bea, "Siguro hindi para sa sarili mo, pero para sa lahat ng katulad mong natuto na at gustong bumawi, iyon ang mas mahalaga." Samantala, si Mang Ernesto ay nanatili sa kanyang tahimik na apartment. Pinanood niya ang news feature gamit ang kanyang radyo habang nilalarawan ito sa kanya ng dating estudyante niyang si Flor, ang librarian na bumisita sa kanya nang mabalitaan ang insidente. "Sir, grabe na po ang impact ng video. Kilalang-kilala na po kayo sa buong social media. Pati po internasyonal, pinupuri kayo." Ngumiti lang si Mang Ernesto. Hawak ang kanyang briefcase habang nakaupo sa lumang rocking chair. "Hindi ko ito ginawa para makilala, Flor. Gusto ko lang namang makakain ng may dangal." Tumahimik si Flor saglit. "Pero sir, baka po ito na ang pagkakataon na mas maraming makarinig ng mga aral nyo. Baka hindi ito aksidente. Baka may dahilan kung bakit nangyari ang lahat." Hindi sumagot si Mang Ernesto, ngunit alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Flor. Ilang taon na siyang tahimik. Ilang taon na rin siyang lumalakan sa dilim. Ngunit ngayon, kahit wala siyang nakikita, nararamdaman niyang may liwanag na muli sa paligid. Kinabukasan, may isang liham na dumating sa kanyang pintuan. Wala itong pangalan ng sender, ngunit ang sulat ay may simpleng mensahe. "Sir Ernesto, hindi ko kayo nakilala noon, pero mula nang mapanood ko kayo, naramdaman kong may natutulog pa pala sa loob ng puso kong matagal nang walang respeto sa iba. Maraming salamat po. Sana mabigyan nyo kami ng pagkakataong marinig pa ang kwento nyo." Iyon lang, isang liham, walang pirma. Ngunit iyon ang nagtulak sa kanya para magbukas ng panibagong kabanata. Hindi para ituwid ang mundo, kundi para muling magsimula. At baka sa wakas, mailapit ang liwanag sa mga mata ng mga taong dati sarado sa katotohanan.
2 linggong matapis ang insidente sa kafe, isang umaga, habang tahimik na nakikinig si Mang Ernesto sa classical music mula sa anyang transistor radio, may malakas na katok sa pintuan ng kanyang apartment. Marahang bumangon ang matanda at kinuha ang kanyang baston. Kahit halos kabisado na niya ang bawat sulok ng kanyang maliit na espasyo, naging mabagal pa rin ang kanyang kilos, dala ng pag-iingat sa kanyang edad at lumalalang kahinaan ng tuhod. Pagbukas niya ng pinto, isang matangkad na lalaki ang tumambad sa kanya. May suot na puting polo, itim na slacks at may dalang bouquet ng sunflower. May bahagyang pag-alangan sa tono ng kanyang boses, ngunit hindi maikakaila ang respeto at paghanga. "Sir Ernesto, kayo pa rin pala ang gamit ang lumang radyo," bungad ng lalaki. Medyo namamanhid ang boses, tila pinipigilang maluha. Napakunot ang noo ni Mang Ernesto. "Julian? Julian Manalo?" Tumango ang lalaki, sabay ilagay ang kamay sa dibdib. "Ako po yun, sir. Dating estudyante ninyo sa UP. Ako po yung walang matinong paragraph dati sa mga essay ko. Pero kayo po ang nagturo sa akin ng disiplina sa pagsusulat." Napangiti ang matanda at bagamat di niya ito nakikita, dama niyang ang taong kaharap niya ay hindi na ang dating batang may kulang sa pokus, kundi isang lalaking buo na ang paninindigan. "Halika, iho," aya ni Mang Ernesto. "Pasok ka. Pasensya na kung hindi ka aya-aya ang lugar." Ngunit sa halip na sumagot agad, lumapit si Julian at mahigpit na niyakap ang matanda. "Pasensya na po, sir," mahina niyang gulong. "Nang makita ko po ang video nyo, pakiramdam ko po, binato ako ng buong mundo. Wala man lang akong naitulong sa inyo sa mga panahong kayo'y nawawala sa sistema." Hindi kumibo si Mang Ernesto, ngunit mahinahon niyang tinapik ang likod ng dating estudyante. Sa puso niya, may bahid ng tuwa. Hindi dahil kinilala siya, kundi dahil naramdaman niyang may isa na namang kaluluwang nagising sa mundo ng ingay at yabang. Sa loob ng maliit na silid, habang nakaupo sila sa harap ng lumang mesa, inilabas ni Julian ang ilang dokumento mula sa kanyang dalang folder. "Sir, gusto ko po sanang anyayahan kayo sa opisina namin. Chief Editor na po ako ngayon ng Pinoy Lingua, isang publication para sa wika at kultura. May ginagawa po kaming special issue tungkol sa mga guro na may mahalagang ambag sa edukasyon. Gusto po namin kayo ang maging tampok." Napatawa ng kaunti si Mang Ernesto, may bahid ng kababaang loob sa boses. "Julian, anak, sa totoo lang, matagal ko nang isinara ang kabanata ng pagkilala. Hindi ko na kailangan yon." "Alam ko po, sir," sagot ni Julian. "Pero kailangan po kayo ng kabataan ngayon, sa isang panahon kung saan ang respeto ay minamadali sa likes at views. Kailangan po ng tinig ninyo, hindi bilang bayani, kundi bilang paalala." Tumango si Mang Ernesto at sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang maaaring may puwang pa siya sa mundo na tila iniwan na siya noon. Kinabukasan, dumating si Attorney Ruben Salazar, isa rin sa dating estudyante ni Ernesto na ngayon ay kilalang human rights lawyer. "Sir Ernesto," sabi niya habang nakaupo sa tapat ng matanda, "naalala niyo pa po ba ako? Kailanman hindi ko nakakalimutan ang batang laging huli sa klase, pero unang sumasagot kapag tinanong tungkol sa kahalagahan ng katarungan." Sagot ng matanda, ngumingiti. Tumawa si Attorney Ruben, ngunit agad ding naging seryoso ang muka. "Sir, gusto ko po sanang alukin kayo ng tulong, legal o pinansyal man. Kaya ko po ngayong bigyan ng legal trust. Tutulong po akong pamahalaan ang anumang donasyon o tulong na ipinapadala sa inyo." Napaisip si Mang Ernesto, "Hindi ko kailangan ng yaman, iho. Pero kung may sobrang biyaya, baka pwede nating itayo ang isang maliit na programang pang-edukasyon para sa mga kabataang tulad ninyo noon, yung mga mukhang walang pag-asa pero may liwanag sa puso." Ilang araw pa ang lumipas at bumisita rin si Pastor Elvin, isa sa mga unang batch ng estudyante ni Mang Ernesto sa probinsya. "Sir, may community center kami ngayon sa Pampanga. Nais ko po sanang imbitahan kayo, isang araw lang, para po magsalita sa mga kabataan namin tungkol sa dangal at pananampalataya."
Hindi sumagot agad si Mang Ernesto. Naramdaman niya ang kilig sa dibdib, ngunit may halong kaba. Alam kong kaya ko pa ang humarap sa maraming tao, bulong niya. Sir, sagot ni Pastor Elvin. Hindi po kayo kailangang magsalita ng malakas. Ang presensya niyo pa lang, sermon na. Sa bawat pagbisita ng mga dati niyang estudyante, unti-unting nabubuo ang isang bagong daigdig para kay Mang Ernesto. Hindi bilang balita, hindi bilang viral sensation, kundi bilang isang buhay na testamento na ang mabubuting binhi ay hindi kailanman nasasayang. Isang araw, habang naghahapunan siya ng mainit pa sabaw at kaning lamig, may kumatok ulit. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya si Flor, bit-bit ang isang envelope. Sir, may sulat po para sa inyo, galing kay Julian. Binasa ni Flor ang laman habang nakaupo si Ernesto sa kanyang rocking chair. Sir, may nakapila pong 5 artikulo mula sa mga kabataan na nagsasabing kayo ang inspirasyon nila sa pagsusulat. Isa na po rito ang batang baristang babae na nakilala nyo sa cafe. Siya na raw po ngayon ang nagho-host ng writing workshop para sa mga working students. Sandaling natigilan si Mang Ernesto, tapos ay marahang ngumiti. Ang mundo talaga, Flor. Mahina niyang sabi, hindi mo kailangang makita para maramdaman kung kailan ito unti-unting gumaganda. Sa gabing iyon, habang ang lungsod ay abala sa ingay at trapiko, si Mang Ernesto ay tahimik na nakikinig sa classical music. Hawak niya sa isang kamay ang kanyang briefcase at sa kabilang kamay, isang papel na may pangalan ng lahat ng bumalik sa kanyang buhay. Hindi para sambahin siya, kundi para matutong lumuhod sa katotohanang minsan nilang nilampasan. At sa gitna ng katahimikan, muli niyang binuksan ang lumang recorder. Ako si Ernesto Ramos. Wala nang paningin, pero sa unang pagkakataon, malinaw ko nang nakikita na may pag-asa pa ang mundo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang bumuhos ang atensyon ng publiko kay Mang Ernesto. Bagamat natigil na ang ingay ng social media at hindi na siya laman ng balita, isang mas malalim na paggalang ang naiwan sa mga taong minsan naging bahagi ng kanyang buhay at sa mga naantig ng kanyang kwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at pagtulong, nanatiling simple ang buhay ni Mang Ernesto. Ayaw niyang tumira sa inaalok na bahay. Ayaw niyang tumanggap ng malaking halaga. Mas pinili niyang manatili sa maliit na apartment kung saan bawat sulok ay may alaala ng kanyang yumaong asawa. Para sa kanya, ang tunay na kaginhawaan ay hindi nasusukat sa laki ng tahanan, kundi sa katahimikang dulot nito. Isang hapon habang umuulan, nakaupo siya sa gilid ng kama, nililinis ang loob ng kanyang briefcase. Nakasanayan na niya itong gawin tuwing wala siyang bisita. Ang muling pagbubukas ng lumang lalagyan, hindi para ipagmalaki ang laman nito, kundi para muling damhin ang mga panahong buo pa ang lahat. Isa-isa niyang hinimas ang bawat folder, bawat lumang sertipiko, at bawat sulat ng kanyang dating mga estudyante. Ngunit sa likod ng isang makapal na photo album, may naramdaman siyang lumang sobre. Halos nakalimutan na niya ito. Isang lumang sobre na dilaw na ang papel at may punit sa gilid. Dahan-dahan niyang binuksan ito. At sa loob, may isang larawan, ang huling kuha nila ni Clarita, ang kanyang yumaong asawa. Magkayakap sila habang nasa tabing dagat. Pareho silang nakangiti at tila walang problema sa mundo. Nilapitan niya ito sa dibdib at parang biglang bumalik ang tunog ng alon at tawanan ni Clarita. Sa likod ng larawan, may sulat. Hindi niya ito nabasa noon dahil nang mamatay ang asawa, hindi niya kinayang balikan ang mga gamit nito. Pinabasa niya ito kay Flor na noon ay dumalaw upang dalhan siya ng gamot at gulay mula sa palengke. Basahin mo, Flor, pakiusap niya habang marahang hinahaplos ang sulat. Kumalma si Flor at binasa ito ng dahan-dahan. Mahal kong Ernesto, kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundo. Alam kong darating ang panahon na mararamdaman mong mag-isa ka, pero gusto kong tandaan mo ito. Hindi mo kailangang makita para makaramdam. Hindi mo kailangang laging maging malakas para maging matatag. Kapag naramdaman mong walang natirang paggalang sa mundo, hanapin mo si Ruth. Nasa loob ng address book mo ang contact niya.
Hindi siya anak natin sa dugo, pero itinuring kanyang ama, gaya ng itinuring mo siyang anak. Ipinangako niya akin na hindi kanyang pababayaan. At higit sa lahat, Ernesto, huwag mong hayaang ang dilim ng mundo ang pumawi sa liwanag na binuo natin. Napaluha si Flor habang binabasa ang sulat, at si Mang Ernesto ay nanatiling tahimik, tila dinadalaw ng espiritu ng asawa sa pagitan ng bawat salita. Si Ruth, bulong ng matanda. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Si Ruth ay isang ulilang babae na dating tinutulungan ni Clarita sa simbahan noon. Isa siyang tahimik na dalaga, masipag at maawain. Madalas siyang dumalaw sa kanilang bahay para tumulong sa gawaing bahay nung nabubuhay pa si Clarita. Sa mga huling taon nito, si Ruth ang naging gabay at aramay niya habang unti-unting humihina ang katawan ni Clarita. Nang mamatay ang kanyang asawa, nagdesisyon si Ruth na mag-volunteer sa isang bahay para sa matatanda sa Laguna. At sa pagpanaw ni Clarita, parang naglaho na rin si Ruth sa kanyang buhay. Hindi na niya ito muling kinontak. Iniisip marahil na may sarili na itong mundo. Ngunit ngayon sa pagbasa ng liham, isang damdaming matagal nang natulog ang muling nagising. Ang pag-asang may isang tao pa rin na tunay na nagmamalasakit. Flor, mahindang wika ni Mang Ernesto. Pakihanap mo nga ang address book ko. Nandyan lang yan sa second drawer. Mabilis na kinuha ni Flor ang address book. Binuklat ito hanggang sa makita ang pangalang Ruth Mercado, kasama ang isang lumang numero ng cellphone at address ng isang bahay ampunan. Kinabukasan, nagdesisyon si Flor na siya mismo ang magtungo sa lugar at hanapin si Ruth. Sumakay siya ng bus papuntang Laguna at sa pagdating niya sa bahay ampunan, agad siyang sinalubong ng mga bata at ng isang babaeng pamilyar. "Pasensya na po, kayo po ba si Ruth Mercado?" tanong ni Flor. Tumango ang babae, halos mapaiyak. "Ako nga po, bakit ho?" "I'm Flor," sagit niya, kaibigan at estudyante ni Sir Ernesto Ramos. Napatigil si Ruth. Biglang nanginig ang mga kamay niya at napaupo sa bangkong malapit sa pintuan. "Si Sir Ernesto? Buhay pa siya?" "Buhay at naghahanap sa'yo," sagot ni Flor. Nabasa niya ang liham ni Clarita. Gusto kanyang makita. Hindi nakasagot agad si Ruth. Napatakip siya ng kamay sa bibig habang tumutulo ang luha. "Ilang taon ko siyang gustong hanapin," bulong niya. "Pero pakiramdam ko hindi niya na ako naaalala." "Naalala ka niya araw-araw," sagot ni Flor. "At kung makikita mo siya ngayon, mararamdaman mong hindi nawala ang pagmamahal niya sa'yo bilang anak." Makalipas ang isang araw, dumating si Ruth sa apartment ni Mang Ernesto. Bitbit ang isang maliit na bag, isang basket ng prutas, at ang pusong matagal nang gustong bumalik sa tahanang minsan niyang kinamulatan. Pagbukas ng pinto ni Mang Ernesto, hindi na kailangang magsalita si Ruth. Ang kanyang hikbi at ang pagyakap niya sa matanda ay sapat na para ipaalam ang lahat ng hindi nasabing damdamin sa mga nakaraang taon. "Anak," bulong ni Mang Ernesto habang pinipisil ang balikat ni Ruth. "Salamat at bumalik ka." "Hindi na po ako aalis, Itay," sagot ni Ruth. "Kung papayag kayo, gusto ko pong ako na ang mag-alaga sa inyo." Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napuno ng buhay at katahimikan ang tahanan ni Mang Ernesto. Hindi dahil sa mga papuri, kundi dahil sa muling pagbabalik ng isang puso na dati nawala. Ang mga sumunod na araw ay tila naging bagong simula para kay Mang Ernesto. Mula nang muling bumalik si Ruth sa buhay niya, unti-unti niyang naramdaman ang init ng pagkakaroon ng pamilya, hindi sa dugo, kundi sa damdamin. Sa bawat hakbang ni Ruth sa maliit na apartment, tila may bagong liwanag na bumabalot sa kanyang madilim na mundo. Si Ruth ay hindi na ang batang tahimik na tagapunas ng lamesa at tagaluto ng tsamporado para sa yumaom si Clarita. Ngayon, isa na siyang masiglang dalaga na may malambot ngunit matatag na tinig, may alam sa medisina bilang caregiver, at may pusong palaging nauuna sa pagdamay kaysa sa paghusga. "Anak," tawag ni Mang Ernesto isang hapon habang sila'y sabay na nag-aalmusal. "Bakit hindi mo ako binalikan noon pa?" Napayuko si Ruth. "Hindi po ako naglakas loob, Itay. Akala ko po galit kayo sa akin.
Akala ko po hindi nyo na ako naaalala. Hindi ako kailanmang nagalit sa'yo. Sagot ng matanda. Sa totoo lang, araw-araw kitang iniisip. Lalo na noong wala na ang nanay mo. Ikaw lang ang naiwan kong koneksyon sa kanya. Tumulo ang luha ni Ruth, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Salamat, Itay. Ngayon hindi na po kita iiwan. Huwag na po kayong mag-alala sa pagkain, sa gamot, o kahit sa mga simpleng bagay. Ako na po ang bahala. Simula noon, naging bahagi na si Ruth ng araw-araw na buhay ni Mang Ernesto. Siya ang nagluluto, naglalaba, nagbabasa ng mga sulat at balita sa matanda, at nagdadala ng mga kwento mula sa labas. Kwento ng pagbabago, ng pag-asa, at ng mga taong nabago ang pananaw matapos mapanood ang video ni Mang Ernesto. Isang araw, habang inaayos ni Ruth ang lumang kabinet, may nakita siyang notebook na may markang Lectures 1989. Marami itong sulat kamay, mga linya ng talumpati at personal na journal ni Mang Ernesto noong panahong aktibo pa siya sa pagtuturo. Nang ipakita niya ito sa matanda, napangiti ito. Ayan ang laman ng ilang dekada kong pagkatao, sambit niya. Mga ideyang hindi ko naisip na babalikan pa ng panahon. Naisip ni Ruth ang isang panukala. Itay, gusto niyo po bang ibahagi ulit ang mga ito? Naku anak, hindi na panahon ko. Sapat na ang nangyari. Pero Itay, sagot niya, baka panahon ng mga bagong estudyante para marinig ang tinig ninyo. Hindi para sumikat ka, kundi para matuto sila. Hindi agad sumagot si Mang Ernesto. Pero sa kanyang dibdib, may nabuhay na damdaming matagal nang nanahimik. Ang damdaming mapakikinggan muli, hindi bilang isang biktima ng paghusga, kundi bilang isang guro. Ilang araw pa ang lumipas at bumalik si Julian, dala-dala ang isang laptop at microphone. Kasama niya si Angela, isang batang multimedia student na nais gumawa ng podcast interview kay Mang Ernesto. Sir Ernesto, bungad ni Julian, naisip po namin baka pwedeng magsimula kayo ng podcast series para sa kabataan. Hindi nyo kailangan lumabas. Kami po ang mag-aayos ng lahat. Napaisip ang matanda. Hindi siya sanay sa teknolohiya. Ngunit sa isip niya, kung ito ang magiging tulay para makarating ang kanyang tinig sa mas marami, baka nga dapat subukan. Sa tulong ni Ruth at Julian, sinimulan nila ang liwanag sa dilim. Mga aral mula sa isang bulad. Isa itong podcast na nagpapakwento kay Mang Ernesto ng mga aral sa buhay, pagmumuni-muni at talakayan tungkol sa dignidad, kahirapan at tunay na edukasyon. Ang unang episode ay may pamagat na ang sandwich na tinapay at ang tinapay ng paggalang. Sa loob ng 15 minuto, isinalaysay ni Mang Ernesto ang insidente sa kafe, hindi bilang pagtuturo ng leksyon sa mga nagkamali, kundi bilang pagsusuri kung bakit nagiging madali para sa tao ang humusga sa panlabas na anyo. Ang dangal, sabi niya sa podcast, ay hindi binibigay ng ibang tao. Dala mo yan mula pa sa loob. Pero minsan, kailangan mo lang ipaalala sa mundo na andyan pa yan. Nagulat sila sa naging resulta. Sa loob lamang ng isang linggo, mahigit 300,000 kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakinig sa podcast. Marami ang nagkomento sa social media. First time kong umiyak habang naglalaba. Salamat po, Mang Ernesto. Ang podcast ni Sir ay parang yakap sa kaluluwa. Gusto ko na ring maging guro kasi kung ganito pala ang impluensya nila, hindi sayang. Muling bumalik sa apartment ang ilang dating estudyante ni Mang Ernesto. Hindi para magdala ng regalo, kundi para makinig. Sa mismong silid na dati tahimik at puno ng alikabok, ngayon ay naroon ang tunog ng pag-asa at talakayan. Isang gabi, habang magkausap si Ruth at si Flor sa kusina, napansin ni Flor ang ngiti sa labi ni Mang Ernesto habang nagsasalita sa mikropono. Masaya siya, sambit ni Flor. Oo, sagot ni Ruth. At sa palagay ko, sa dami ng tinuro niya sa mundo, ngayon niya palang nararamdaman kung gaano siya kahalaga. At doon, habang nagre-record si Mang Ernesto ng panibagong episode na pinamagapang kung bakit hindi ako umiiyak, umambun sa labas. Pero sa loob ng kanyang munting tahanan, malinaw ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay. Na minsan, ang mga tinuturing nating tahimik at walang saysay, sila pala ang may dalang tinig na kayan baguhin ang mundo. Mainit ang hapon nang biglang mawalan ng malay si Mang Ernesto sa gitna ng kanyang pagsasalita
sa bagong episode ng Liwanag sa Dilim. Wala ni isang babala, isang iglap lang mula sa kalmadong boses na nagsasalaysay tungkol sa panahon ng pananahimik, bumagsak ang kanyang katawan sa silya at humampas ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Si Ruth, na noon ay nasa kusina, ay agad na nataranta. "Itay? Itay?" Halos pasigaw niyang tawag habang mabilis na lumapit. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinapik-tapit niya ang pisngi ng matanda ngunit walang tugon. Agad siyang kumuha ng cellphone at tumawag ng ambulansya. Ang bawat segundo ay tila oras habang hinihintay niya ang dating ng tulong. Nanginginig ang kamay ni Ruth habang pinupunasan ang malamig na pawis ni Mang Ernesto. "Diyos ko, wag naman po ngayon," bulong niya habang yakap ang lumang katawan ng taong tanging itinuring niyang ama. Sa ospital, habang nakahiga si Mang Ernesto sa emergency bed, napuno ng kaba ang loob ng ER. 3 doktor at 2 nurse ang nagmamadaling nagsagawa ng ECG at blood tests. Ang ilang staff ay napatingin nang mapansin nila ang kilalang matandang lalaki mula sa viral video. Hindi nila inakala na ang tahimik at marangal na matanda na iyon ay humihilab ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Heart arrhythmia with hypertensive episode. Paniwanag ng doktor kay Ruth pagkatapos ng mga unang pagsusuri. "Mabutit na agapan ninyo. Kung nahuli pa ng ilang minuto, baka iba ang kinalabasan." Napaupo si Ruth sa sahig, hawak ang bibig, at tuluyang umiyak. Sa dami ng dinaanan nila nitong mga huling linggo, mula sa pangungutya hanggang sa pagiging inspirasyon, hindi niya inakala na darating muli ang ganitong takot. Isang takot na parang kumakalabit sa kanya, na maaaring mawala sa isang iglap, ang taong muling nagbigay saysay sa kanyang buhay. 3 araw na nanatiling unconscious si Mang Ernesto, at sa bawat araw na iyon, si Ruth ay hindi umaalis sa tabi niya. Nandoon din si Flor, si Julian, at maging ang producer ng podcast nila, si Angela. Lahat ay nakapila sa mga tanong na ayaw nilang bigkasin. Makakabalik pa kaya siya? Makapagsasalita pa ba siya? Makakaramdam pa ba siya ng liwanag sa dilim? Noong ika-4 na araw, sa oras ng 9:00 ng gabi, biglang gumalaw ang kamay ni Mang Ernesto. Marahang gumalaw ang kanyang mga daliri at ilang sandali pa, bumukas ang kanyang bibig. "Ruth," mahina niyang tawag. Tumayo agad si Ruth at lumapit sa kama, halos matapakan ng IV stand sa pagmamadali. "Itay, gising na po kayo," bulalas niya, nangingilid ang luha. Napangiti si Mang Ernesto, kahit halos hindi maigalaw ang katawan. "Akala ko, tapos na ang lahat. Huwag niyo po akong takutin ng ganyan," sagot ni Ruth habang pinipigilan ang paghikbi. "Wala pa po kayong permiso para umalis." Humagalpak ng mahina sa tawa si Mang Ernesto, kahit may kasamang ubo. "Pasensya na, akala ko kasi tinatawag na ako ni Clarita." "Hindi pa po ngayon," sabat ni Flor na noon ay pumasok sa silid. "Marami pa pong naghihintay ng mga aral nyo." Makalipas ang 1 linggo, pinayagan na siyang makauwi. Ngunit may kondisyon ang doktor. Bawal na siyang mapagod at hindi na pwedeng magsalita ng matagal. Kailangan ng mahigpit na therapy at regular na check-up. Sa bahay, napansin ni Ruth na naging mas tahimik si Mang Ernesto. Hindi dahil sa panghihina, kundi tila may bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang pinapalitan ni Ruth ang kanyang bandage sa braso, nagsalita siya. "Ruth, kung sakaling hindi ko na matapos ang mga sinimulan ko, huwag po kayong magsalita ng ganyan." Mabilis na putol ni Ruth. "Hindi po kayo aalis. Hindi po ito katapusan." "Anak, hindi tayo binibigyan ng babala ng buhay. Minsan, sinasampal na lang tayo. Ayokong masayang ang mga natitira kong oras sa pagsasayang ng salita." Tahimik si Ruth. Tumigil siya sa paglalagay ng ointment sa braso ng matanda. Hinawakan niya ang kamay nito, mahigpit. Kung sakaling dumating ang oras na yon, marahan niyang sabi, "Pangako ko sa inyo, Itay, itatayo ko ang mga iniwan ninyo. Hindi po yon mamamatay. Gagawin kong liwanag ang lahat ng iniwan niyong salita." At doon, sa simpleng pangakong iyon, muli na namang ngumiti si Mang Ernesto. Hindi dahil sa aliw,
kundi sa panatag na pakiramdam na may magpapatuloy ng sinimulan niya. Na kahit maligaw siya muli, may isang anak na handang magsindi ng ilaw. Sa sumunod na mga araw, pansamantalang natigil ang pagre-record ng podcast. Ngunit sa halip na mawala sa alaala ng mga tagapakinig, lalo pa itong hinanap. Maraming kabataan ang nagpadala ng sulat, email at voice messages na nagsasabing gusto pa nilang makarinig ng kwento. Hindi lamang bilang aliw, kundi bilang inspirasyon sa mga panahong sila mismo ay nawawala sa sarili. Isang estudyante ang sumulat. Sir Ernesto, kung mababasa niyo po ito, gusto ko lang pong sabihin na kayo po ang dahilan kung bakit hindi na ako nahihiya sa lola ko. Lagi ko siyang tinatago dahil sa amoy niya, sa itsura niya. Pero simula po nung marinig ko kayo, natutunan ko siyang yakapin. Salamat po. May isa pa. Sir, isa akong call center agent. Madalas po akong pagalitan ng mga kliyente. Pero tinatandaan ko lagi yung sabi niyo. Ang dangal ay nasa loob, hindi sa trabaho. Salamat po. At sa lahat ng mga mensaheng iyon, nabuhay muli si Mang Ernesto sa bagong anyo. Bilang tinig sa dilim na nagpapatunay na hindi kailanmang hadlang ang edad, karamdaman o pagkabulag upang maging liwanag sa iba. Isang hapon, habang nakaupo siya sa veranda ng apartment, may narinig siyang mga batang tumatakbo sa alsada. Itay, sabi ni Ruth, habang bitbit ang isang envelope. May sulat po ulit kayo, galing sa isang guro sa probinsya. Gusto raw po nila kayong imbitahan para magsalita sa online seminar ng mga pampublikong paaralan. Ngumiti ang matanda. Sabihin mo sa kanila, baka hindi ko na kayang magsalita ng mahaba, pero pwede akong makinig. At doon, habang sinasalo ng malamig na hangin ang araw sa kanyang likuran, naramdaman niyang kahit muntik na siyang maligaw, may mga taong hindi nawalan ng landas sa kanya. Hindi na siya kailangan ng mundo para magsalita, pero kailangan pa rin siya ng mundo para maalala kung paano makinig. Pagkalipas ng ilang buwang tahimik na pamumuhay, isang hapon habang nakaupo si Mang Ernesto sa harap ng kanyang bukas na bintana, marahang hinihimas ang takip ng kanyang briefcase, napagdesisyonan niyang simulan ang isang bagay na matagal na niyang naiisip. Isang pamana, hindi ng kayamanan kundi ng karunungan. Ruth, tawag niya habang pinakikinggan ng malumanay na tunog ng mga huni ng ibon sa labas. May isang ideya akong matagal ko nang gustong buuin. Hindi ko na siguro maaabot ang maraming lugar gaya ng dati, pero baka pwedeng abutin ng salita ang hindi maaabot ng katawan. Lumapit si Ruth, may dalang tsaa at ilang biskit. Ano po yon, Itay? Isang online platform. Hindi para sa akin, para sa mga tulad ko, para sa matatanda, sa mga hindi na pinakikinggan, sa mga ginagawang anino ng mabilis na mundo. Napaisip si Ruth, gaya ng podcast, Itay, mas malawak, mas bukas. Hindi lang ako ang magsasalita. Lahat ng may kwento, lahat ng may aral. Pwede silang magsulat, magbahagi, at higit sa lahat, makinig sa isa't isa. At doon isinilang ang Liwanag sa Hapon, isang digital na proyekto na may layuning tiunin ang mga kwento, aral at karanasan ng mga senior citizens mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi ito simpleng blog o video page. Isa itong tahanan ng mga tinig na madalas ay tinatalikuran na ng mundo. Sa tulong ni Julian at Angela, sinimulan ni Ruth ang pagbuo ng website. May disenyong madali para sa mga may edad, may audio player para sa mga hirap magbasa, at may button na nagsasabing makinig sa lolo't lola, isang seksyon kung saan pwedeng pakinggan ang mga tinig ng matatandang nagkukwento ng kanilang buhay. Anak, siguraduhin mong walang bahid ng awa ang platform na yan. Paalala ni Mang Ernesto habang inaayos ni Angela ang layout. Hindi ito limos. Ito ay pagpupugay. Hindi po namin kayo bibiguin, sir. Sagot ni Angela habang nagtatype sa laptop. Paglabas ng unang episode ng Liwanag sa Hapon, kung saan binasa ni Ruth ang journal entry ni Mang Ernesto noong siya'y bagong nagtuturo pa lamang, agad itong umani ng atensyon. Maraming netizen ang natuwa, pero mas marami ang tumahimik. Nagmuni-muni, napaisip. Hindi pala tayo laging nakikinig sa ating mga lolo't lola.
Naalala ko ang tatay ko, ganyan siya magsalita noong buhay pa. Sana sa huling yugto ng buhay, hindi natin sila pinipilit maging invisible. Sunod-sunod ang sumali. May isang lola mula sa Ilocos na nagbahagi kung paano siya nagtinda ng suka sa plaza para mapagtapos ang 7 anak. May isang lolo mula sa Davao na nagsalaysay kung paano siya nagsulat ng tula sa mga dahon ng saging noong bata pa siya. May isang babae na ang asawa'y nawawala na sa alaala dahil sa Alzheimer's. Ngunit araw-araw pa ring kinukwentuhan ito ng iisang kwento kung paano sila unang nagkakilala. Lahat ito tinanggap at isinama sa proyekto. Isang araw, habang binabasa ni Ruth ang isa sa mga entry mula sa isang retiradong sundalo sa Tarlac, nilapitan siya ni Mang Ernesto. "Ruth, may isang sulat akong gusto kong idagdag sa site, anya. Pero gusto kong ikaw mismo ang magbasa. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko." "Anong sulat po yon, Itay?" tanong ni Ruth habang iniikot ang screen ng laptop. "Inilathala ko yan sa sarili kong journal. Para sa mga kabataang hindi ko nakaharap. Para sa mga batang nawala ng tiwala sa sarili dahil sa kahirapan. Gusto ko silang maabot kahit sa huling pagkakataon." Kinabukasan, isinama ni Ruth sa liwanag sa hapon ang sulat. Ang pamagat nito ay para sa iyo na wala ng tiwala sa sarili. Habang binabasa ni Ruth sa harap ng mikropono, dama ng bawat tagapakinig ang bigat ng bawat pangungusap. "Anak, hindi mo kailangang tapusin ang kolehiyo para maging matalino. Hindi mo kailangang maging artista para mapansin. At higit sa lahat, hindi mo kailangang mapatunayan ang sarili sa isang mundong laging may sinusukat para lang sabihin na karapat-dapat kang igalang. Kung nakakalimutan mong mahalaga ka, pumikit ka. Doon sa dilim ng iyong sarili. Matutunan mong hindi kailangang makita para maramdaman ang liwanag." Ernesto Ramos, guro, anak, asawa, at saksi ng panahong hindi kailanman tumanda ang karangalan. Muli, nag-viral ang episode. Ngunit sa halip na mabigat, ang damdaming iniwan nito ay paghilom. Marami ang nagsimulang magbahagi ng sarili nilang kwento sa site. Ang liwanag sa hapon ay naging tahanan hindi lang ng matatanda, kundi ng mga kabataan na nais makinig at matuto. May isang grupo ng estudyante mula sa Cebu na nagpadala ng mensahe. "Sir Ernesto, salamat po. Dahil po sa inyo, kami pong magkakaibigan ay nagsimula ng Project Apoy, kung saan kinukwento namin ang buhay ng mga lolo't lola sa aming barangay. Sana makita niyo po ito balang araw." Napangiti si Mang Ernesto habang pinakikinggan ni Ruth ang mensahe. "Hindi ko na kailangang makita," sabi niya. "Ramdam ko na." At sa mga panahong dumarami ang ingay ng mundo, naging parang kandilang tahimik ang liwanag sa hapon. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nag-aangkin ng spotlight. Pero araw-araw, may isang kaluluwang humihinto para makinig. At sa gitna ng mundo ng mabilisang pagkalimot, napatunayan ni Mang Ernesto na ang mga kwento ng mga tulad niya ay hindi pa tapos. Sapagkat habang may taong marunong makinig, mananatiling buhay ang liwanag. Isang umaga ng Disyembre, malamig ang simoy ng hangin at ang kalye ng Annapolis ay mas tahimik kaysa karaniwan. Habang ang karamihan sa mga tao ay abala sa mga huling araw ng trabaho bago ang holiday break, si Mang Ernesto ay nakaupo sa sulok ng kanilang maliit na sala. Marahang hinahaplos ang lumang briefcase na tila lalong kumupas sa pagdaan ng mga taon. "Ruth," wika niya, habang nilalapatan ng araw ang kanyang mukha. "Gusto kong bumalik doon." Napalingon si Ruth mula sa kusina. "Saan po, Itay?" "Sa Cafe Daylight." Napamaang si Ruth. "Yung cafe kung saan?" Tumango si Mang Ernesto. "Oo, matagal na. Hindi ko naman balak balikan ang sakit. Gusto ko lang balikan ang alaala. Pero sa ibang mata na ngayon, hindi na bilang biktima. Gusto ko lang muling upuan ang mesa na yon. Gusto kong tapusin ang sandwich na hindi ko natapos noon." Tahimik si Ruth, ngunit nangiti siya. "Kung yan ang gusto niyo, Itay, pero tayo'y pupunta ng may dangal at hindi para magbalik ng sugat." Kinabukasan, isang simpleng kotse ang huminto sa tapat ng Cafe Daylight. Bumaba si Ruth, may hawak na payong at inalalayan si Mang Ernesto. Nakasuot siya ng puting polo,
malinis ang ayos at bitbit pa rin ang lumang briefcase. Sa bawat hakbang papasok sa kafe, parang isang pelikula ang bumabalik sa alaala ng lahat ng nandoon, lalo na ng ilang mga staff na naroon pa rin simula noong araw ng insidente. Nasa loob si Bea na ngayon ay assistant manager ng cafe. Nang makita niya si Mang Ernesto sa pintuan, agad siyang lumapit, may kasamang pag-aalangan at paghanga sa mata. "Sir Ernesto," halos pabulong niyang sabi, "kami po ang may karangalan." Inilabas ni Bea ang isang tray na may nakatakip na plato. "Hindi ko po alam kung tama pa ang lasa nito, pero hinanda po namin ito para sa inyo." Ngumiti si Mang Ernesto. "Isang simpleng sandwich." "Tama po," sagot ni Bea. "Egg and cheese, pero ngayon po, may dagdag na paggalang." Pinaupo nila si Mang Ernesto sa parehong mesa kung saan siya pinagtawanan noon. Ngunit ngayon, ibang-iba ang paligid. Walang halakhak, walang panghuhusga. Ang mga tao sa kape ay tahimik na nanonood, hindi bilang kakritiko, kundi bilang mga saksi. Sa lamesa kung saan minsan siyang inupuan para pagtawanan, ngayon ay inilatag ang isang simpleng puting tela, isang plato ng sandwich at isang basong malamig na tubig. Sa tabi ng sandwich ay may maliit na note, isinulat ng bagong barista. "Para sa inyo na nagturo sa amin kung paano maging tao kahit hindi namin kayo nakilala noon." Tahimik na hinawakan ni Mang Ernesto ang tinapay. Malamig ang palad niya, ngunit mariin ang kapit. Tila ang bawat bahagi ng sandwich ay hindi na lamang pagkain, kundi simbolo ng kanyang buong paglalakbay. "Hindi ko ito natapos noon," aniya habang hawak-hawak ang kalahating bahagi ng sandwich. "Pero ngayon, hindi ko na ito kakainin dahil gutom ako, kundi dahil sa wakas, hindi na ito tinapay ng panghihiya. Tinapay na ito ng pagkilala." Habang kumakain siya, napansin niyang may ilang kabataang tahimik na lumapit. May isa, estudyante sa kolehiyo na may dalang notebook. "Sir Ernesto," tanong ng binata, "pwede po ba kayong pumirma dito? Kayo po kasi ang naging dahilan kung bakit pinili kong kumuha ng kursong edukasyon." Tinanggap ni Mang Ernesto ang lapis at notebook at maingat na isinulat sa papel ang kanyang pangalan gamit ang ginabayan ni Ruth. Hindi para sa pirma, kundi bilang pag-iwan ng tanda na siya ay naroroon, na minsan, sa isang kafe na puno ng panlalait, isang matandang bulag ang nagturo ng pinakamalinaw na aral. Sa kabilang lamesa, dumating din si Marco, halatang kabado. Ngunit maayos ang bihis at bitbit ang isang brown envelope. "Sir Ernesto," mahinang sabi niya, "matagal ko pong pinag-isipan to. Gusto ko pong personal kayong pasalamatan. Ako po yung Marco noon, yung anak ng may-ari, yung humusga sa inyo." Hindi agad sumagot si Mang Ernesto, kundi tinapik niya lang ang upuang katabi niya. Hudyat ng paanyaya. Umupo si Marco. Dahan-dahang inilapag ang envelope sa mesa. "Nag-resign na po ako bilang intern. Nagtrabaho na po ako bilang volunteer sa isang NGO para sa senior citizens dahil po sa inyo." Tahimik ang sagot ni Mang Ernesto. Tanging isang mahigpit na pagkapit sa braso ni Marco ang kanyang ipinahayag. Mas matindi pa sermon, mas malalim pa sa tawad. Hindi nagtagal, sinimulan ng Cafe Daylight ang isang inisyatiba. Tinawag nila itong Sandwich of Dignity Project. Sa bawat sandwich na binebenta, may porsyentong mapupunta sa pondo para sa mga senior citizens na walang pamilya o tahanan. At ang pinakauna nilang honorary ambassador, si Mang Ernesto. Isang litrato niya ang ipinaskil sa loob ng cafe. Nakangiti, bitbit ang briefcase, habang nakaupo sa parehong lamesa. Sa ilalim ng larawan, isang simpleng quote. "Minsan, ang hinahanap mo lang ay isang sandwich. Pero kung makikinig ka ng mabuti, ang hanap mo pala ay paggalang." Sa araw na yon bago umalis si Mang Ernesto, tumayo siya sa gitna ng kafe. Hindi para magtalumpati, kundi para marinig. "Minsan tayong magkita," wika niya, sa gitna ng isang gulo. Pero ngayon, ang katahimikang ito na ang pinakamagandang sagot. "Maraming salamat sa pagtanggap." At sa huling kagat ng sandwich na yon, tuluyan na niyang isinara ang isa sa pinakamahapding kabanata ng kanyang buhay.
hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagtatagumpay ng tahimik, marangal at walang ipinagmamalaking puso. Umupo ka, iho. Mahinahong sambit ni Mang Ernesto habang tinapik ang silyang nasa tapat ng mesa. Tila ba sa isang iglap, ang galit, sakit at hiya na binitbit ni Marco sa loob ng maraming buwan ay tila biglang bumigat ng doble. Umupo siya, marahan, at inilapag sa ibabaw ng mesa ang brown envelope. Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo haharapin. Ilang gabi po akong hindi makatulog sa bigat ng konsensya. Hindi ko po lang kayo pinagtawanan noon, pero pinaniwala ko rin ang sarili ko na tama akong manghusga. Walang sinabi si Mang Ernesto sa loob ng ilang segundo. Sa halip, marahang ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng envelope. Anong laman nito, Marco? Tanong niya. Proposal po. Para sa Cafe Daylight. Sagot ni Marco, pilit pinapakalma ang boses. Gusto ko po sanang gawing bukas ang lugar namin para sa mga seminar at community learning. Hindi po bilang negosyo, kundi bilang extension ng advocacy ninyo. Gusto ko pong magsimula sa pagkukwento, sa pakikinig at sa pagtanggap sa mga hindi inaasahan. Hindi na itago ni Mang Ernesto ang ngiti. At anong nagtulak sa iyo na gawin to? Napatingin si Marco sa sandwich na kalahati na lang ang natira sa pinggan ng matanda. Dahil po sa sandwich na yan, nung una, tinapay lang yan sa akin. Tapos naging simbolo ng kahihiyan. Pero ngayon, gusto ko po itong gawing paalala na minsan akong naging bahagi ng mali at gusto kong itamayon sa mga susunod pang taon. Hinaplos ni Mang Ernesto ang kanyang briefcase sa gilid ng upuan, saka tumango. Wala kang kailanggang bayaran sa akin, Marco. Pero may tanong ako sa iyo, aniya. Handa ka bang maging boses ng mga walang boses? Kahit hindi yon laging maganda sa paningin ng iba. Tumango si Marco, sabay sabing, Opo sir. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po makikita kung gaano kababa ang tingin ko noon sa mga hindi ko naiintindihan. Ngayon po, gusto kong ipakita sa iba na ang respeto ay hindi dapat hinihingi, kundi kusa nating ibinibigay. Tumayo si Mang Ernesto. Mararang iniunat ang katawan. Umalingaw sa paligid ang tunog ng silyang bahagyang kumaskas sa sahig. Tinapik niya si Marco sa balika at marahang sinabing, simulan mo sa sarili mo, sa paggalang kahit walang tumitingin. Kinabukasan, lumabas sa balita ang munting event sa Cafe Daylight. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan o viral na pagkakamali. Sa halip, ito ay tungkol sa isang simpleng muling pagbalik ng isang guro, ng isang sandwich, at ng isang komunidad na muling natuto. Mula noon, nagkaroon ng regular na programa ang kafe na pinangalanang Kwento at Kape. Dito, isang beses kada linggo, may matatandang nagsasalaysay ng mga karanasan sa harap ng mga kabataan. Hindi ito lecture, hindi rin ito seminar, isa lang itong espasyo ng pakikinig. At sa gitna ng mga ito, si Mang Ernesto ang naging inspirasyon. Hindi palaging naroroon sa personal, pero ang kanyang mga salita ay laging binabasa at ang kanyang kwento laging tinatalakay. Sa maliit niyang apartment, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito yung katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng pagkakaganap. Si Ruth ay abala pa rin sa pag-aalaga sa kanya, ngunit ramdam niyang hindi na siya tanikala sa buhay ng anak-anakang ito. Sa halip, naging lakas siya nito, naging pundasyon ng bagong adhikain. Isang gabi, habang umuulan at malamig ang paligid, tahimik na nakahiga si Mang Ernesto sa kanyang kama. Hawak niya ang lumang recorder na noon pa man ay kasama na niya sa bawat pagbubuhos ng damdamin. Pindot, Disyembre 23, 2 araw bago magpasko. Marami akong dapat ipagpasalamat, kahit wala ng mga regalo, kahit wala ng palamuti. Hindi ko akalaing sa edad kong ito, mararamdaman ko pa ang ganitong kapayapaan. Nais ko sanang maabot ang lahat ng nakarinig ng tinig ko. Sana'y wag silang titigil sa pakikinig, hindi sa akin kundi sa paligid nila, sa mga ina, sa mga tatay, sa mga gurong pagod na, sa mga batang natutulog sa pag-asang maririnig din sila balang araw. Hindi kailangang malakas ang tinig.
Kailangan lang may handang makinig. Napatigil siya, tumango, at isinara ang recorder. Makaraan ang 3 araw, Disyembre 26. Umagang-umaga pa lang ay dumating si Ruth sa kwarto ng matanda. May dalang mainit na kapet pandesal. Itay, gising na. Ang lamig ngayon. Mainit ang tsaa. Ngunit hindi na sumagot si Mang Ernesto. Tahimik siyang nakahiga. May payapang ngiti sa kanyang labi at hawak pa rin ang briefcase sa kanyang kanang kamay. Walang drama. Walang iyak na malakas. Tila ba alam ng lahat na iyon ang takdang araw. At sa katahimikang iyon, sa wakas, natapos na ang paglalakbay ng isang gurong hindi kailanman huminto sa pagtuturo. Kahit sa pinakatahimik na paraan. Sa kanyang burol, marami ang dumating. Mga estudyante, dating guro, staff ng kafe, mga bata, matanda at kahit mga estrangherong minsan lang siyang narinig. Sa gitna ng misa, binuksan ni Ruth ang kanyang cellphone at pinatugtog ang huling mensahe ng matanda. Walang nagsalita habang tumutugtog ito. Lahat ay nakinig. Matapos ang libing, ang kanyang briefcase ay ibinaon sa tabi ng kanyang kabaong. At sa ibabaw ng kanyang lapida, inilagay ang simpleng linyang ito. Hindi kailangang makita para madama ang liwanag. Makalipas ang 6 na buwan, binuksan ng Ernesto Ramos Center for Human Dignity sa Quezon City, isang silid-aklatan at creative space para sa senior citizens. Pinundohan ito ng dating estudyante niyang si Julian at pinamamahalaan ni Ruth, na ngayon ay opisyal na coordinator ng Liwanag sa Hapon Project. Tuwing hapon, may mga matandang nagtuturo sa mga batang di marunong bumasa. May mga kwentuhan, may mga podcast recording, at may isang mesa roon, luma, gawa sa kahoy, na may nakalagay na sign, reserved para sa mga kwentong hindi mo agad pinapakinggan. Sa ilalim ng liwanag ng hapon, na minsang tinatakpan ng ulap ng panghuhusga at pangungutya, lumitaw ang isang aral na babalikan ng marami, na sa isang mundo kung saan madalas tayong bingi sa hina ng mga tinig, minsan, kailangan lang nating lumapit para marinig ang katotohanan. At sa dulo ng lahat, isang sandwich lang pala ang kailangan. Hindi para mabusog ang tiyan, kundi para muling mapakain ang puso ng isang mundo na matagal ng gutom sa tunay na respeto.